Ito po ang tanong ni Brother Melchizedek Flores. Sabi niya, ang Spirit of God, Father, ba yung God ay ibig sabihin yung Father, ba ay magkaiba sa Spirit of Christ at magkaiba din ba sa God the Holy Spirit o close and open parenthesis Holy Ghost? Atin pong bibigyan ng sagot po ito mga kapatid, sapagkat kung pag-uusapan ho natin, kumbaga ang sasagutin natin sa pan-interpretation ng Anti-Trinitarian Adventist, hindi po natin ngayon sasagutin sa interpretation ng nasa ibang panampalataya. So sasagutin natin ayon sa konteksto ng kanyang pagtatanong. Ngayon, gagamitin po natin ang Biblia, siyempre. Tapos gagamitin po tayo ng standard reference po natin, Bible commentary, at doon sa Spirit of Prophecy. Kaya pasintabi po muna doon sa mga hindi naniniwala doon sa Spirit of Prophecy. Kasi ang layunin natin ay masagot po itong tanong ni Brother Melchizedek Flores. Okay? So ngayon, ang ating pong ipapahayag, nais ko munang magbigay ng mga pauna bago ko ibigay kay Brother Gomer. Sapagkat base sa kanyang tanong, ay kailangan po ay mapatunayan natin na iba yung Holy Spirit doon sa Spirit of God at Spirit of Christ. Kasi para po magkaroon po tayo ng kaalaman, para po sa kanila, mga Anti-Trinitarian Adventist, ang Holy Spirit ay hindi siya person. Kumbaga, ang Spirit of God, siya din yun. Ang Spirit of Christ, siya din yun. Kaya nga, nauwi po sila doon sa tinatawag na binitarianism. Si Kristo at si yung Ama lamang at wala hong Holy Spirit. Kaya ngayon, sa ating pagsagot, patutunayan po natin na meron po talagang separate entity, yung Holy Spirit, na hindi ito yung Spirit of God at hindi rin ito yung Spirit of Christ. Subalit sa Seventh Adventist, pag sinabing Spirit of Christ, Spirit of God, bagaman kailangan natin i-consider yung context, pero hindi tayo naniniwala na may sariling Espiritu si Kristo, may sariling Espiritu yung Ama. Hindi ganon. Pag sinabing Spirit of Christ, Spirit of God, isa lang yon. Pero hindi tayo naniniwala na sila din yon. Kundi naniniwala ko tayo na may separate personality or entity yung Holy Spirit. At yan din po ay Diyos. So ano po yung mga patunay natin sa banal na kasulatan na hiwalay ang Espiritu o banal na Espiritu doon sa Ama at sa Anak? Siya rin yung Spirit of God, siya rin yung Spirit of Christ, pero siya po ay may separate identity o personality. Yung unang sasagutin ho natin, pero tandaan niyo po mga kapatid, pag meron tayong mga nababasang talata, depende rin yan sa konteksto. Pero kung sa kabuuan o totality of Scripture ating pag-uusapan, ay ito po yung mga patunay po natin mga kapatid. Una ay yung mababasa po natin sa Mateo 3, ang talata ay 16 hanggang 17. Yung mababasa po natin dyan ay tungkol ito sa baptism ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi po dyan, at nang mabautismohan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumapag sa kanya. Talatang 17, at narito ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na inalulugdan. So dito po mga kapatid, doon sa talatang 16 ay binanggit po ron yung ating Panginoon na siya po ay binabautismuhan ni Juan. At sabi po doon sa 16, umahon siya sa tubig, tapos na siya po ay mailubog sa tubig at nabuksan yung langit at nakita yung Espiritu ng Diyos na lumapag sa kanya sa anyong kalapati. So, malinaw ho ito na ebidensya na iba po yung binautismuhan at iba po yung nilapagan ng Espiritu sa anyong kalapati. Tapos, may narinig na tinig na mula sa langit. So, si Kristo na sa tubig, lumapag ang Holy Spirit sa anyong kalapati, at may narinig na boses galing sa langit. Yung boses ay nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak. Boses ito ng Ama. At yung anak na tinutukoy, yung binautismuhan. Tapos, may lumapag sa kanya, at yun po yung Holy Spirit. So, malinaw po dito, mga kapatid, na meron pong magkakaiba po silang personality. Ang pangalawa po ay yung nasa Mateo 28:19 nang iutos po ito. Ito yung tinatawag na Great Commission, mga kapatid.
At sabi po ng talata ay dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa at sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. Yung bautismo na binabanggit dito ay makikita ho natin na ito po ay kasuwato o kaya ay supporting document or reference o supporting passage, may kinalaman sa magkakaibang personality o distinct personality ng Ama, Anak at Espiritu. Dahil yung pong napakita doon sa baptism ng Panginoon, siyang binabautismuhan, yung Holy Spirit at na bumaba sa Kanya at yung Ama, ay yun din yung binanggit dito ng ating Panginoon na pagkababautismuhan, yung mga sasampalataya na nakarinig ng aral, ay babautismuhan nila sila doon sa iisang pangalan. Kasi singular yung in the name. Hindi sinabing sa mga pangalan. Subalit itong iisang pangalan ay Ama, Anak at Espiritu. Ganun pa man, sila po ay magkakahiwalay na persona ayon sa nakita ko natin sa 3:16 hanggang 17 ng Mateo. Kaya nga, pumapasok ho doon yung biblical concept of that Trinity. Tatlo na nagkakaisa. Dahil do sa binanggit na singular name in the name. Sa pangalan. Singular siya. Pero ang pangalan na yan ay binubuo ng, yung isang pangalan ay binubuo ng tatlo. Kasi nga, mapapatunayan sa natin sa Banalang Kasulatan na yung pangalan ng Diyos ay itinawag sa Holy Spirit, itinawag sa Ama, itinawag sa Anak. Yan. Okay? So, ang kasunod po na magagamit po natin, mga kapatid, ay dito sa 2 Korinto 13:14, binanggit po uli yung tatlo. Tatlo. Ang sabi po dyan, ang biyaya ng Panginoong Hesus, ito yung Anak. At ang pag-ibig ng Diyos, yan yung Ama. At ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. So si Pablo mismo sa kanyang sarili, naniniwala ho siya na magkakaiba ho itong tatlo sapagkat hindi na niya kailangang isa-isahin ito kung yung Ama, yung Spirit of Christ, siya din yun at Spirit of God ay siya rin yun. Ay sana hindi na po niya inilinya ho dito yung Espiritu Santo kung saan ay naka-capital E ang Holy Spirit. So, ito po yung tinatawag na juxtaposition. Ito yung ihilira mo yung isang pangalan na hindi naman siya kalibel ay hindi po pwede. So, the fact na ang Holy Spirit ay inihilira o isinama doon sa Ama, Anak at Espiritu, ito po ay kalibel po sa nature at kapangyarihan. Mga kapatid, ayon kay Apostol Pablo. Yan. So, ang ibibigay pa po natin bilang suporta ho dyan ay yung nasa Juan 14. Ang talata po nito ay 26. Ang sabi po dyan, datapat ang mang-aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo. Ayan na naman. Yung Espiritu Santo, saan manggagaling? Nasusuguin ng Ama sa aking pangalan. Sino ho ba nagsasalita ho rito? Si Kristo. May binabanggit siyang Espiritu Santo na susuguin ng Ama. Sabi, sa aking pangalan. Dito, ang ini-interpret nila ni Brother Gomer na, sa aking pangalan, di siya rin yun. Ikaso mo, pagdating sa ibang talata, yung ipinangako ng Panginoon na ibang mang-aaliw ay hindi sinasabi ni Kristo na siya din yun. Di ba nga ay sabi niya ay susuguin niya yung ibang mang-aaliw? Tingnan nga natin itong binabanggit niya rito, mga kapatid. Ang sabi po dito sa talatang 16, dyan din lang sa chapter na yan, verse 16, at ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Kung walang Espiritu at si Kristo, kasi binitarian nga yung Holy Spirit, Spirit of Christ, siya din yun. Ang Spirit of God, siya din yun. Parang, ayoko namang sabihin, parang niluluko tayo ni Kristo. Parang, ibig sabihin, nilito lang ba tayo? Bakit pa siya dadalangin sa Ama para bigyan ang mga tao ng ibang mga aaliw? Nandan na nga siya. Ibig sabihin, ito isang katotohanan matatanggihan. Na iba, kaya nga sa Greek ho niyan ay allos parakletos. Na ang ibig sabihin ng allos parakletos ay another of the same kind. Another, iba. Iba sa kanya, but the same kind. Kauri nila. So, iba siya, pero kauri nila. So, yan o ang isang matibay na mapagbabatayan po natin, mga kapatid. Kaya nga doon sa binasa natin sa
26 ang inulit. Yung mga aliw na yan ay tinukoy na yan ho ang Espiritu Santo na susuguin. Kasi nga ipinangalalangin ito ni Kristo sa Ama. Kaya susuguin at ito yung magpapaalala, magtuturo sa mga tao tungkol sa lahat ng mga bagay at magpapaalala sa mga sinalita ni Kristo. Ibig sabihin, ang tungkulin ng Holy Spirit, mga kapatid, yung mga salita ng ating Panginoon, ipapaalala nito sa mga tao at magtuturo ng mga mabuting bagay. Okay, so isa pa talata, mga kapatid, ay yung nasa Lucas 10:21. Ang sabi naman dito ng oras ding yaon, siya ay nagalak sa Espiritu Santo. Yan, si Kristo po ito. At sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama. So nakita nyo rito, mga kapatid, si Kristo na nagsasalita, nagagalak siya doon sa Espiritu Santo. Ba't siya magagalak doon kung siya rin yun? Sana sinabi na lang na nagagalak siya sa kanyang sarili. Ako'y natutuwa sa Ama, gano'n na lang. Kasi kung totoo na, hindi totoong may hiwalay na personality ang Holy Spirit, kasalanan ni Kristo to. Bakit niya sasabihin itong mga ito? Wala naman palang Holy Spirit. Kaya pagka nagkamali ang tao sa paniniwala na may Espiritu, hindi kasalanan ni Kristo, bakit magagamitin niya itong mga ganitong salita, mga kapatid? Siya rin pala yun. Ba't niya ikinatutuwa ho yun? So, siya na nagsasalita, nagagalak siya sa Espiritu Santo at nagpapasalamat siya sa kanyang Ama na Panginoon ng langit at lupa, mga kapatid. Kaya nga talagang medyo nalalagay yung sa alanganin ang paniniwala na walang distinct personality yung Holy Spirit. Dito sa unang Pedro 1:2, lahuling talata, babigyan ko yung Brother Gomer para pagkatapos ho ay kukuha naman tayo ng mga referensya galing sa kay Ellen White. So, 1 Peter chapter 1 verse 2. Sabi po rito, yan ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama sa pagpapabanal ng Espiritu upang magsitalima at mga wisika ng dugo ni Kristo. Biyaya at kapayapaan nawaang sa inyo'y sumagana. Ito pa. Yung binabanggit dito, ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama sa pagpapabanal ng Espiritu, upang magsitalima na at mga wisikan ng dugo ni Kristo. Laging binanggit din huli, mga kapatid, dito yung tatlo. Kaya marami pa po, pero bibigyan ko ng time si Brother Gomer na susugan ho ito bago tayo pumunta doon sa ating Spirit of Prophecy, kung paano din naman sinusuportahan ito ni Ellen White na merong talagang sariling personality yung Holy Spirit. Brother Gomer. Ayan, maraming salamat, Brother Johnson. So, madali naman sanang ito, Brother Johnson, Ibig sabihin, kung iintindihin lang po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan, ay mahirap pong maniwala, mga kapatid, na ang Espiritu Santo ay siya rin yung Ama or siya rin yung Anak. Kasi ganun po lumalabas yung Trinity na yung Espiritu Santo, ano ba talaga? Yun yung Ama or yun din yung Anak? Kaya medyo mas nakaka-confuse, Brother Johnson Pero kung titingnan po natin kasi ang banal na kasulatan, kahit dito sa Lumang Tipan, Brother Johnson, makikita po natin yung distinction nitong tatlo na ito, Brother Johnson halimbawa, dito sa isang talata ng Isaias, tingnan po ninyo sa Isaias 48, ang talata po ay 16. Ito po ay umpisa natin sa Lumang Tipan. Makikita po natin na dito may distinction po ang Diyos, yung Anak, at yung banal na Espiritu. Ano po ang sabi niya sa 48:16 ng Isaias? Sabi niya, kayo'y magsilapit sa akin, inyong dinggin ito. Mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim. Mula ng panahong na nangyari ito, nandoon na ako. At ngayon, sinugo ako ng Panginoong Diyos at ng Kanyang Espiritu. Itong sinugo na ito ng Panginoong Diyos at ng Kanyang Espiritu, ito yung Anak, Brother Johnson. At nung ito'y isugo, ang sabi dito sa Isaias, dito rin sa Isaias, tingnan po ninyo, sa Isaias 61 verse 1, ano ang sabi po dito sa talatang ito, mga kapatid? Sabi diyan, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin. Sabi ni Kristo, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maaamo.
Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalagayan sa mga bihag at magbukas ng bilangguan sa mga bibilanggo. Ngayon mga kapatid, kung maniniwala ka na si Kristo rin yung Espiritu Santo, abay lalabas, Brother Johnson, yung inilagay ng Ama kay Kristo ay si Kristo rin. Kasi ang sabi diyan, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin. At ito ay pinatunayan ng Panginoon na sa Kanya natupad dito sa Lucas. Ano ang sabi dito sa Lucas sa 4, sa talatang 18? Pansinin po ninyo, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, yung Kanyang pagpapatotoo. Ang sabi niya, ito po, umpisa natin sa 17 siguro. Sabi niya, at ibinigay sa Kanya ang aklat ng propeta Isaias. At binuklat niya ang aklat at na nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan. 18. Paano po natin i-reconcile ito ngayon? Ang sabi niya sa 18, Lucas 4:18, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ay si Kristo na po ang nagsasalita dito. Kung sasabihin mo ngayon na yung Espiritu Santo ay si Kristo rin, so ang sumasa kanya, yung sarili niya rin. Hindi ho ba mga kapatid? Kaya nga, doon sa paniniwala na siya rin yung Espiritu Santo, Brother Johnson, parang ang hirap itong paniwalaan, mga kapatid. Naman. At maliwanag po sa Biblia na mayroon po talagang distinct personality, ang banal na Espiritu, mga kapatid. Isa pang talata. Ito, paano ngayon itong, halimbawa, tingnan po ninyo ito, sa Lucas 12. Sa Lucas 12, ang talata ay 10, ay ganito po yung ating mababasa. Lalo na po ito, Brother Johnson. Kung maniniwala ka ngayon na si Jesus ay siya rin yung Espiritu Santo, paano natin i-reconcile ito na ang ating Panginoon mismo ang nagsasalita? Sabi niya, ang bawat magsalita ng salitang laban sa anak ng tao ay patatawarin. Nakita po ninyo, sino ba yung anak ng tao? Hindi ba ang ating Panginoong Jesus? Maniniwala mo ngayon, yan din yung Espiritu Santo, paano yung sumunod na sinabi niya? Ang sabi niya, ngunit ang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. Sabi ko paano ito? Nagkaluko-luko na ito. Mga kapatid, kapag ganito ang paniniwala natin na ang Espiritu Santo ay siya rin ang ating Panginoon. At isa pa, dito sa Lucas din, sa 4:1, pansinin po ninyo. Ano sabi po dyan? At si Jesus. Ano daw po? Si Jesus. Ano daw po si Jesus? Ang ating Panginoong Jesus. Na puspos ng Espiritu Santo. Si Jesus po ay puspos ng Espiritu Santo. Hindi po siya ang Espiritu Santo. Hindi ho ba? Ay bumalik mula sa Jordan at inihatid ng Espiritu sa ilang. So ang naghatid din ng Espiritu sa ating Panginoon sa ilang para tuksoin, ang sabi doon sa Mateo, ay ang Espiritu Santo rin. So lalabas ngayon, Brother Johnson, ang naghatid sa kanya doon, ay di siya rin. Kaya nga mga kapatid, sabi ko nga, kung counting logic lang ang ating pag-iralin, ay mahirap kong paniwalaan yan Ngayon, ang ginagawa kasi nila, Brother Johnson, inuunawa nila yung tawag dito, yung nature ng Diyos sa kaisipan ng tao, Brother Johnson. Kasi narinig ko minsan yung mga nangangatwiran tungkol dyan, ang katwiran nila, halimbawa sa akin, yung daw bang espiritu ni Gomer ay ibang Gomer. Yeah. Kapag ganun po ang magiging illustration mo, of course hindi. Kaya lang, paano mo naman igagaya ako sa Diyos? Yun po yung mali. Bakit natin igagaya yung creation doon sa nag-create per se, na yung kanyang create ay hindi mo maintindihan tapos gusto mong intindihin siya sa sarili mong unawa? Yun po yung mali, na yung bang espiritu ni Gomer ay ibang Gomer. At dahil hindi ibang Gomer yung espiritu ni Gomer, ipaparallel mo doon sa nature ng Diyos na lalabas. Yung espiritu ng Diyos, hindi ibang Diyos. Kung tutusin, Brother Gomer, kahit sundan natin sila sa kanilang pagtatanong ng espiritu mo, iba ba yun? Ano bang pagkaintindi niya sa espiritu ni Johnson, espiritu ni Gomer? Kasi technically, kung espiritu ko, minsan yan ay tumutukoy sa hininga ko Correct. O lirat. Sabi ni Santiago, ang katawan na walang espiritu, patay. Yung katawan mo ngayon, na walang espiritu, Gomer yon. Yung nawala na hininga, di dalawang Gomer na rin pala yon, nawala dun sa katawan. So hindi rin obra.
Yung kasi ang kanilang pangangatwiran dyan, Brother Johnson. Pagka naunahan, pagka medyo nabigla ka, pero actually kung logically at saka technically, hindi rin natin pwedeng sundan na ganon. Hindi ho ba? Ngayon ito pa isa, Brother Johnson, sa Lucas pa rin, dito sa 1:35. Napakarami po nito na talata. Ang sabi niya dyan, at sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, ito po yung kausap ng anghel si Birhing Maria. O, tingnan po yung sabi ni Maria o nung anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo. Hindi ho ba? At lililiman ka ng kapangyarihan ng kasasan. Yan yung ama Tapos, ang sabi niya dyan, kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawagin anak ng Diyos, si Jesus. Aba kung papalitan mo ngayon na yung Espiritu Santo, si Jesus din niya, adi ang ipinanganak din pala, Espiritu Santo rin. Kaya nga ho, napakahirap mga kapatid. At ito pa siguro, isang talata na lang, Brother Johnson. Tingnan po ninyo, ang sabi dito sa Juan 8:54, ang sabi diyan, sumagot si Jesus, kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang kaluwalhatian ko ay walang anuman. Nakita po ninyo, ang sabi ng Panginoon, kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang kaluwalhatian ko ay walang anuman. Ay ang problema, Brother Johnson, noong sinasabi niya na isusugo niya ang banal na espiritu, kasi tingnan mo nung sinasabi niya na isusugo niya ang banal na espiritu, ganito ang sabi ng ating Panginoon, Brother Johnson, dito sa 16, Juan 16, sa 7. Tingnan po ninyo mga kapatid. Gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan. Ano daw ito? Nararapat sa inyo na ako'y yumaon. Bakit? Sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga haliw ay hindi paririto sa inyo. Kung ako'y yumaon, sabi niya, ay hindi naman niya sinabing ako'y susuguin ko rin sa inyo. Hindi po Yung mga aliw ay hindi paririto sa inyo, sabi ng Panginoon, kung hindi ako yayaon. Ngunit kung ako'y yumaon, siya ay susuguin ko sa inyo. Tapos sabi niya sa 8, at siya, ay di sana sabi niya, at ako, pagbalik ko na Espiritu Santo na ako, dapat ganun Sabi niya rito, at siya, pagparito niya sa talatang 8, ay kanyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan, sa katwiran, sa paghatol. Tapos ang matindi nito, Brother Johnson, dito sa talatang 13. Tingnan po ninyo. Gayon may, kung siya, ito po ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, sabi niya, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Tapos ano sabi? Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili. Sinasabi dito ng ating Panginoon, Brother Johnson, na ang banal na espiritu ay mayroong sarili. Pero kahit dahil siya ay may sarili, hindi po siya magsasalita na mula sa kanyang sarili. Gaya rin naman ng Panginoon, Brother Johnson, nung siya ay isugo, hindi rin siya nagsalita na mula sa kanyang sarili. Hindi ba mga kapatid? Ang sabi ng ating Panginoon, ako hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang marinig ko sa Ama, yun ang aking sinasalita. Ay ganun din itong banal na espiritu. Nung isugo ito, hindi rin ito magsasalita ng kanyang sarili. Ay ano ang sasalitain ng Espiritu Santo? Sabi niya, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Nakita po ninyo mga kapatid, nandito po yung personality ng banal na espiritu. Mayroon po siyang sariling identity. Hindi siya magsasalita ng kanyang sarili. Hindi naman sinabi ng Panginoon hindi talaga siya pwede magsalita kasi ako rin yan. Hindi naman gano'n. At hindi dito sabi niya, yung sasabihin ng Holy Spirit ay kung ano yung marinig niya, kanino niya maririnig. Tingnan mo, Brother Johnson. Sabi niya, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisi dating. So ito po yung gagawin ng Holy Spirit. Kaya yung Holy Spirit, pag sinugo, hindi rin siya magsasalita sa ganang kanyang sarili. At dito sa 14, Brother Johnson, ito ang matindi rito.
Ano ang sabi niya sa talata na yan? Alam mo, ito lang yung talata na tinanong ko doon sa pastor dati na nakausap ko eh. Kasi ang sabi niya, o balikan muna natin yung talata na binasa natin kanina. Doon sa 8:54, saka natin balikan niyang 16:14. Anong sabi ng Panginoon dito? Sumagot si Jesus, kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang kaluwalhatian ko ay walang anuman. Ang aking Ama ang siyang lumuluwalhati sa akin na tungkol sa Kanya sinasabi ninyo na siya'y inyong Diyos. Nakita po ninyo. Tapos dito sa 16:14, balikan po natin. Tingnan po ninyo, sabi niya, luluwalhatiin niya ako. Ayun palang banal na Espiritu, Brother Johnson, yung Espiritu Santo, pagdating niya, ang sabi niya ay luluwalhatiin niya ako. Bakit? Sapagkat kukuha siya sa nasa akin. Brother Johnson, mga kapatid, mga taga-subaybay, kung si Jesus din ang Holy Spirit, papaano nang sinasabi ngayon na ang Holy Spirit ay kukuha din ng nasa akin? Ay parang nonsense naman yan, Brother Johnson, kapag ay ako'y kukuha din. Oh, yung Holy Spirit kukuha daw ng nasa Kanya at sa inyo'y ipahahayag. So dito sa mga punto na ito, mga kapatid, maliwanag na ang Holy Spirit po ay iba sa Panginoon. Oh, iba po siya sa Panginoon at iba rin siya sa Ama. Kaya hindi po natin mapapasubalian na mayroon po talaga silang kanya-kanyang being na magkakaiba, Brother Johnson. So yan lang po siguro muna yung ating maidadagdag dyan sa bagay na yan, Brother Johnson. Maraming salamat. Okay. Magamit po ako, mga kapatid, ng mga referensya galing sa sulat ni Ellen White tungkol dito. Total naniniwala naman sila dito para maging matibay pong ating sagot na iba po talaga ang Holy Spirit sa Panginoon at sa Ama. So mga kapatid, karugtong po doon sa amin pong pinapaliwanag na tanong ni Brother Melchizedek Flores, na pinapatunayan po natin na iba po yung Holy Spirit doon sa Ama at sa kay Kristo. Hindi naman niya tinatanong kung Diyos yun o hindi, kasi basta Kanya ay personality ay iba ba. Kasi kung kadyusan, patunayan natin na iba ho ito sa Ama, iba tan kay Kristo, edi automatic na ho yun, sapagkat yun nga yung kanilang paniniwala, iba, hindi iba yung Espiritu ng Diyos at Espiritu ng Kristo, hindi yan iba. So napatunayan na ho natin, napakaraming talata sa banal na kasulatan. Ito na po ngayon ang ating gagawin ay gagamitin po natin itong sagot ng ating Spirit of Prophecy. Mula po sa aklat na sinulat ni Ellen G. White, Manuscript Release, Volume 20, page 324. Ang sabi po rito, the Holy Spirit is the Comforter in Christ's name. He personifies Christ, yet is a distinct personality. O yan. So, pag sinabing distinct personality, iba. Bagaman pinipersonify niya si Christ, but ang sabi, it is meron siyang distinct personality. Sumunod, dito naman sa ito rin, same din po yung yan, itong nasa ibaba sa manuscript, yan, 66, noong sinulat ito noong 1899. The Holy Spirit is as much a person as God is a person. Ang sumunod do ay itong Review and Herald, November 19, 1908. Sabi ni Ellen White, the office of the Holy Spirit is distinctly specified in the words of Christ when He is come. Ayan, binabanggit po, nakakulay red ang tinatawag natin personal pronoun, yung He. Ito po ay hinango doon sa John 16:13. When He is come, He will reprove the world of sin. In describing to His disciples the office of the Holy Spirit, Jesus sought to inspire them with joy. Sin could be resisted and overcome only through the mighty agency of the third person of the Godhead. Kaya hindi ko alam kung bakit na kakaroon, buo pa rin yung
paniniwala ng mga anti-Trinitarian Adventist na walang Holy Spirit, may third person na nga of the Godhead Pag sinabing Godhead, ayaw kasi ng Trinity, gusto Godhead. Pero wala namang personality ang Holy Spirit. Paano nagkaroon ng third person kung hindi personal, walang person ang walang personality yung Holy Spirit, mga kapatid. So, kailangan na tingnan natin ang payo natin sa mga kapatid natin na mga anti-Trinitarian Adventist ay sigurado naman kasing na-brainwash lang kayo Sinisimilar kasi nila ito, Brother Gomer, ng ilang araw Pag uwi, galit na sa Trinity. May brainwashing kasing ginagawa sila, mga kapatid. So, dito pa sa karugtong, sabi niya, you baptize in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. You are raised up out of the water to live henceforth in newness of life, to live a new life. You are born unto God, and you stand under the sanction of the power of the three holiest being in heaven, who are able to keep you from falling. Di ba binitarian nga sila o Trinity? Bakit may three holiest being in heaven? May sinusulat ako ngayon na article doon sa isasama namin sa libro ni Brother James Mandadiro, yung Trinity issue sa Seventh-day Adventist. At based po dito sa mga research materials na aking ginagamit ay hindi po nila ginagamit that time yung word na Trinity dahil nga po medyo confusing pa yung paniniwala sapagkat mayroong naniniwala sa Trinity na ini-spiritualize nila yung Trinity. Kaya ayaw na gamitin nila Ellen White, nila James White niyan. Dahil alin bang Trinity tinutukoy po doon? Lalo na meron pang Catholic Trinity. So, yun po yung isang dahilan kung bakit ang ginagamit nila ay the three holiest being. Sa iba ng talata, sa ibang termino naman ay iba naman ang ginagamit niya. Sabi po rito, Manuscript Release Volume 7, page 267. Sabi dyan, when I feel oppressed and hardly know how to relate myself toward the work that God has given me to do, I just call upon the three great worthies. Three great worthies and say, I cannot do this work in my own strength. And this is the prayer that every one of us may offer. So, ayan naman isa sa ginamit. The three great worthies, sabi niya dyan. Dito naman sa Signs of the Times, October 3, 1892, sabi po dyan, the Spirit being God, but as the third person of three. Tingnan niyo po. Third person of three. Knoweth the mind of God. Therefore, every prayer of ours for the sick or for other needs, the will of God is regarded. So yan po, mga kapatid. Next po ay ito po sa Manuscript 45 na sinulat May 1904. Sabi po dito, the salvation of human being is a vast enterprise that calls into action every attribute of the divine nature. The Father, the Son, and the Holy Spirit have pledged themselves to make God's children more than conquerors through Him that loved them. So, may mga ibang termino. Dito naman ang ginamit, Father, Son, and the Holy Spirit. Okay, so ito pa, karugtong yan, karugtong. Before the disciples shall compass the threshold, there is to be the imprint of the sacred name, baptizing the believers in the name of the threefold powers in the heavenly world. The work of salvation is not a small matter, but to us at the highest authorities are taken hold of the eternal Godhead. Tapos nanggamitan ng eternal Godhead ay dinugtong the Father, the Son, and the Holy Ghost is in love. Yan po. Sabi nga, may makarugtong ba, that they all may be one. So, marigid daw dito po mga kapatid, threefold powers in heaven and heavenly world. Tapos ay Godhead. Pero doon sa Godhead, Father, Son, and Holy Ghost. Kung ang paniniwala ni Ellen White ay katulad sa kanila, dapat hindi ganito. Actually, hindi nga nila ginagamit yung salitang ito kasi mahahalata mga kapatid. So, sabi pa rito mga kapatid, same source, you are baptizing in the name of the Father, of the Son, and the Holy Ghost. You are raised up out of the water to live henceforth in the newness of life. To live a new life,
you are born unto God, and you stand under the sanction and the power of the three holiest being in heaven, who are able to keep you from falling. So, ito po yung mga termino, mga kapatid, na ginagamit. The holiest at the three holiest being in heaven, the three persons, the heavenly trio, the three living personalities or person, tapos ay the eternal heavenly dignitaries, mga kapatid. At yan po yung mga termino na ginagamit doon sa tatlo. Dahil nga, ang background ay, noong time na yon ay medyo iniiwas nila sapagkat para doon sa mga kapatid na hindi pa malinaw sa kanila, baka ang pagkaintindi nilang gagamit, ang dating sa kanila ay tinanggap na ho yung Trinity that time na ang paniniwala ay, ang Diyos ay impersonal, unreal, at ito po ay theoretical. O ibig sabihin ay parang umiira lang siya sa imahinasyon ng tao. Hindi siya tangible. So, yan po yung isa sa mga bagay kung bakit hindi ginagamit nila ang salita nun. Pero dumating sa kanilang punto na naging malinaw na sa kanila ito, Brother Gomer, ay ginamit na po nila yung word na Trinity kung kailan na ito ay na-settled na. At ngayon, ipapakita ko po dito yung ilan sa mga talata na ito. Pero kung meron ka muna dyan, idadagdag. Ito na lang, ipakita ko lang ito. Ito na lang, natapusin ko lang. Tapos, sabi ni F.M. Wilcox, 1913. Nang malinaw na po ito. At naging maliwanag na sa kanila. Seventh Adventists, yan, believe in the divine Trinity. This Trinity consists of the Eternal Father, the Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit, the third person of the Godhead. Yan, si Wilcox po ay chief editor ng Review and Herald at sinulat niya ito October 9, 1913. At ito pa yung kanyang karugtong, the Godhead or Trinity consists of the Father, Eternal Father, a personal spiritual being, omnipotent, omnipresent, omniscient, infinite in wisdom and love. The Lord Jesus Christ, the Son of the Eternal Father, through whom all things were created, and through whom the salvation of the redeemed host will be accomplished. The Holy Spirit, the third person of the Godhead, the great regenerating power in the work of redemption. Ayan, ang linaw-linaw, mga kapatid. Binanggit niya, Trinity. Inisa-inisa niya yung function ng tatlo. So, we Adventists recognize the divine Trinity, the Father, the Son, and the Holy Ghost. It's possessing a distinct and separate personality. Ayan, no? But one in nature and in purpose, so welded together in this infinite union that the Apostles James speaks of them as one God. James chapter 2 verse 19. This divine unity is similar to the unity existing between Christ and the believer and between the different believers in the relationship in Christ Jesus. Yan po ay sinama uli yan ni Wilcox. Yan po, mga kapatid. Sige, yan na po muna. Sige lang. Brother Gomer, may kung idadagdag doon? Para doon sa ating topic na pinag-uusapan ngayon, talagay ko okay na po yan.